sa akin ang mamahal, tutupad sa aking aral. Ama't ako'y mananahan. Alleluia, Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nalimutan ng mga alagad na magdala ng tinapay at iisa lang ang kanilang tinapay sa bangka. Kaiingat kayo. Ilagan ninyo ang lebadura ng mga Pariseyo at ang lebadura ni Herodes. Babala ni Jesus sa kanila. Nag-uusap-usap ang mga alagad. Wala kasi tayong dalang tinapay, kaya niya sinabi iyon. Alam ito ni Jesus, kaya't sila'y tinanong niya, bakit ninyo pinag-uusapan na kayo'y walang dalang tinapay? Hindi pa ba kayo nakababatid o nakauunawa? Hindi pa ba ito abot ng inyong isip? Wala ba kayong mata? Wala ba kayong tainga? Nakalimutan na ba ninyo nang paghati-hatiin ko ang 5 tinapay para sa 5,000? Ilang bakol ang napuno ninyo sa mga lumabis na tinapay? 12 po, tugon nila. At nang paghati-hatiin ko ang 7 tinapay para sa 4,000, ilang bakol na malalaki ang napuno ninyo? Tanong niya. 7 bakol po, tugon nila. At hindi pa rin ninyo nauunawaan? Wika niya. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magsiupo po ang lahat at makinig sa homilya. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga rin sa lahat ng mga nasa barangay na nakakapakinig ng ating banal na misa, sa lahat ng nasa tahanan nagsisimba via online, at sa lahat ng nasa abroad. Isang magandang araw po sa inyong lahat. Kasama kayo sa aming banal na pagdiriwang dito sa ating parokya. Kamakailan lang, kung matatandaan po natin, kung natatandaan nyo pa po, di ba, si Jesus nagpakain ng libo-libong tao. Naalala nyo pa? Kamakailan, ilan niyang libo yung pinakain niya, kung natatandaan nyo? 4,000. 4,000 sa pamamagitan ng paghahati o pagpaparami ng ilang tinapay? Nalimutan na. 7. Yan. 7. Di ba? At ilang maliliit na isda. Ito yung ebanghelyo na pinagnilayan natin nung Sabado. Di ba? Minsan nakakalimutan naman talaga natin. Kaya nga, halos araw-araw ako nagre-review. Balik muna, tapos pagninilay uli. Lagi kong nire-review. Kasi, alam ko, malilimutin tayo. Malilimutin. At dahil doon, nung Sabado, nagparami na nga, di ba? Pinakain na ang libo-libo. Dahil doon, kahapon, yung mga nandito po kahapon, naalala niyong ebanghelyo? Di ba? Sinubok si Jesus ng mga Pariseyo at humingi sila ng tanda mula sa langit para patunayan ang kanyang ginagawang milagro. Di ba? Nagparami ng tinapay,
Siyempre, nabalitaan ng mga Pariseyo. No? Alam mo naman ng mga marites, no? Laging nakamanman. No? At kahapon, humihingi sila kay Jesus. Sige, bigyan mo kami ng tanda. Bigyan mo kami ng sign na galing sa langit. Diyan sa mga pinaggagawa mo. Yun yung narinig nating ebanghelyo kahapon. Kaya nga, ayaw ni Jesus magbigay ng tanda. Bakit? Kasi hindi naman sila naniniwala. Sinusubok lang nila si Jesus. Ngayong araw na ito, ituloy natin ang kwento. Nang sumakay ang mga alagad kasama si Jesus sa bangka, nalimutan nila na magdala ng tinapay. Ilan lang daw ang tinapay na nadala nila? Isa. Ilan lahat sila sa bangka? Ilan? Ilan ang alagad? 12. Si Jesus, ilan? Ilan lahat? Yan, 13. Kasya ba yung 13 sa sa isang tinapay? Kalimutan nila magdala ng tinapay. Nangangaral at pinag-iingat kasi sila ni Jesus tungkol sa lebadura ng mga Pariseyo at lebadura ni Herodes. Dahilan, para siguro maalala nila na wala silang dalang tinapay. Kung tutuusin, bukod sa nakalimutan ng mga alagad na magdala ng tinapay, ang pinakamahalagang nakalimutan nila, sino? Nakalimutan nila, kasama nila si Jesus. Kahit nakalimot sila na magdala ng tinapay, kung alam nila na kasama nila si Jesus, magkakaproblema ba sila? Hindi. Ano bang problema nila? Kulang ang tinapay. Pero bukod sa nakalimutan nila magdala ng tinapay, nakalimutan nila kasama pala nila si Jesus. Bakit? Saan sila nakatingin? Sa tinapay. Nakatingin sila sa baon nila. Nakalimutan nila, kasama nila si Jesus sa bangka. Di ba nakalimutan nila? Kahit isa ang tinapay, kaya ni Jesus paramihin ang tinapay. Nakalimutan nila, kasama nila si Jesus. Kung yung libo-libong tao nga, napakain ni Jesus, sila pang ilan? Sila pang 12. Father, isa lang yung dalay. Bakit? 7 na tinapay. Pinarami niya, ilan na pakain? 4,000 people. Ngayon, nag-aalala ka? 12 lang kayo? Nag-aalala kang magutom? Nakalimutan mo, kasama mo ako. Ang iniisip mo, nakalimutan mo ang tinapay. Ito ang madalas na pagkakamali natin. Ang alalahanin ang maraming bagay-bagay, ngunit kalimutan ang pinakamahalaga sa ating buhay. Sino? Si Jesus, ang Diyos. Mabuti pa ang cellphone, kapag nakalimutan, dalhin, binabalikan. Tama? Di ba? Talaga, no? Hindi ka mapakali, no? Saan mo ba naiwan yun? No? Hahanapin mo. Pero yung magulang mo na hindi mo nakita ng matagal, na hindi mo nakakasama araw-araw, binalikan mo ba? Ang baon sa eskwela, mabuti pa, lagi naaalala. Di ba? Ay nako, yung mga estudyante na yan, hindi yan aalis ng walang baon. Pero ang pinag-aralan o yung aralin kahapon, naalala bang dalhin sa eskwelahan? Ayun, di ba? Yung baon, naaalala. Pero yung aralin, nalilimutan. Yung petsa ng sweldo, hindi nakakalimutan. Pero ang kaarawan ng mahal sa buhay, nalilimutan.
'Di ba? O, kapag nangungutang, naaalala ang kaibigan. Yan, 'di ba? Sino bang pwede kong tawagan? Alam ko na, no? Kapag nag-text na yan ng, kamusta? Naku, nakakakaba. 'Di ba? May mga ganyan din akong kaibigan. No, yung hindi ko nakausap ng matagal, no, mga 10 years. Tapos biglang, hello, Father, kamusta? No, nininervyos ako. Alam ko eh. Alam ko at alam nyo rin yun. Di ba? Pero kapag bayaran, sinasadyang kalimutan. Di ba? Tama? Ngayon nga, pinagdiriwang natin, inaalala natin si San Nicolas. Pero nakalimutan natin si San Nicolas. Nakalimutan itanghal si San Nicolas. No? Ang tagal na nga niyang di nagpakita, nalimutan pa ngayong araw na to, di ba? Last week di tayo patente. Pero nalimutan si San Nicolas. Pero hayaan mo na, ang mabuti, naaalala natin siya sa misa. No? Kailangan nating alalahanin si San Nicolas. Bukod sa patron natin ito, syempre, patron ito ng sunog. Maalala mo lang yan kapag nasunugan na tayo, no, dapat wag nating kakalimutan si San Nicolas. No? Hihingi tayo ng tulong sa kanya. At iyan, ang marami pang bagay sa ating buhay na nalilimutan natin. Nalilimutan natin. Ganitong nangyari sa mga alagad ni Jesus. Sa tinapay na katuon, nakalimutan nila ang ginawa ni Jesus ng pagpaparami. Nakalimutan nila, kasama nila si Jesus, ang tinapay na nagbibigay buhay. Si Jesus yun eh. Nakalimutan nila yung tinapay na kinakain, pero si Jesus kasama nila, siya ang tinapay na nagbibigay buhay. Gaya na lang ng mga tao sa ating unang pagbasa na nakalimot sa Panginoon. Anong nangyari? Kinalungkot ng Diyos. Mga nakalimot sa Diyos. Kaya anong nangyari? Nagpasasa sa kasalanan. Kaya nga, pinagawa niya si Noe ng daong o ng bangka. Nilinis niya ang mundo mula sa mga taong nakalimot sa Diyos. Nagpasasa sa kasalanan. Ganyan ang nangyayari sa tao kapag nakakalimot sa Diyos. Nawawala, at nakahagawa ng masama. Kaya huwag tayong makalimot sa Diyos. Kung may isang bagay, isang tao tayong hindi dapat kinakalimutan, ito ang Diyos. Kapag wala ang Diyos, mawawala tayo. Mga kapatid, walang masama kung ang tao ay makalimot sa mga bagay-bagay. Pero ang makalimot sa Diyos, ang tao ay napupunta sa masama. Amen? Amen.